Humaharurot ang mga motorsiklong yan sa Cotabato City. Maya-maya pa, dumausdos ang isa na nakahagip na pala ng isang bata. Ayon sa hepe ng Cotabato City Public Safety Office, gustong unahan ng nakabunggong rider ang kanyang kasama nang mawala ng balanse. Nabalian ng buto sa kamay at hita ang 10 taong gulang na biktima. Sugatan at nasa ospital ang rider na isa ring menor de edad. Iniimbestigahan kung may pagpapabaya ang cat pound sa isang barangay sa Cavite kung saan may pusang kumain daw ng kapwa pusa. May report si Darlene Kai. Ay, Diyos ko Lord! Hindi na makatarungan yan. Karimari-mari mang dinatnan ni Yvette Mayo sa cat pound ng barangay San Jose sa Dasmariñas, Cavite. Ang 2 pusa, halos kalansay na lang matapos kainin ng mga kapwa pusa. Patay na rin ng isa pang pusa. May sakit na itong isa. Ang kanilang tubig ay punong-puno ng dumi. Ang pakay lang dapat ni Yvette noon, tumulong sa paghahanap ng nawawalang pusa ng kanyang kaibigan. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Kung kumakain na ng everyday, hindi kayo kakain ng 2 cats. Nabutot balat na. Nakiusap siya sa barangay na kukunin ng mga pusa para dalhin sa shelter. Pero pinakawalan daw ang 20 pusa kinabukasan. Giit ng barangay, 2 beses daw sa isang araw nilang pinakakain ng mga pusa. Posible raw na nag-away ang 3 pusa kaya namatay. Hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So nung napapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Duda ang Philippine Animal Welfare Society. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. Ang mga causes ng cannibalism, pwedeng stress-related yan o pwedeng may aggressive behavior. No? Hindi yan automatically na dahil nagugutom. Yung stress of confinement. Ininspeksyon na raw ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound. Hindi naman siya overcrowded yung kanyang impounding facility. Proper naman yung size ng cage. Iniimbestigahan nila kung nagpabaya ang barangay officials pati ang pagpapakawala sa mga pusa. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso personalities kinilala sa 19th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University, Manila. Outstanding video feature on youth and education ang documentary na Batas Bata ng The Atom Araulio Specials na tungkol sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Hopefully makatulong siya sa publiko at sa ating mga mambabatas para makagawa tayo ng mga magagandang batas at patakaran para sa kanila. Outstanding media personality naman, si Cara David. Kayo yung naging spark ng inspiration para sa akin. Tapos hanggang sa ngayon, this is a validation of our work. Sumisikat ngayon ang isang singer mula Cotabato na binansagang Queen of Bangsamoro Pop. Pero ang isa niyang kanta, pinuna dahil sa pagkakahawig nito sa kanta ng isang Australian singer. May report si Aubrey Carampel. Narinig mo na ba siya? Ang binansaga ng netizens na Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop na si Shaira Abdullah Alimuddin. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa, lahat ng barkada mo ay may asawa na, sadyang pihikan ba o sobra mong choosy, kailan ka magkakapamilya? Sorry na po sa napaaray. Sa mga single, di naman siya nagtataray. Baka magsisi ka, forever kang sige. Dahil sa mga linyahang yan, instant hit ang kantang Mapanakit, ang forever single, Walang Jowa. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Dumami rin ang mga Shaira Stan at Barmy. At ang B-Pop, tila nabigyan raw ng espasyo sa mainstream platforms. Milyon-milyon na ang views at likes sa kanyang mga kanta. Malaking bagay raw para sa mga Moro singers na hirap mabigyang pansin sa music industry. Mag-asawa ka na, habang may oras pa. Pero sabay sa pagsikat, napuna ng netizens ang isang kanta niya. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi tayo.
Ang tono kasi nito, hango sa Trouble is a Friend ni Australian singer-songwriter Lenka. Ipinarating ito ng isang netizen kay Lenka. Reply ng singer, gumawa na sila ng hakbang ukol dito. Ayon sa production team ni Shira, tinake down muna nila ang selos sa streaming platforms. Humingi rin sila ng paumanhin. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa team ni Lenka para maging official cover version ng kanta ni Lenka, ang Selos. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.